Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Si Nathaniel ang nakatadhana na maging asawa ni Abigail, ngunit hindi niya kayang talikuran si Sandra, ang kanyang kasintahan, dahil lang sa plano ng kanyang magulang na maipakasal sa ibang babae. On the other side, Abigail broke up with Arthur because it was her parents' wants. She is destined to be the wife of Nathaniel Williams. Wala siyang magagawa kung hindi ang sundin ang kung ano man ang sinasabi ng kanyang parents. Because according to her, binigay ng kanyang magulang kung anong kanyang mga pangangailangan. And now it's time to return the favor. And even if it means breaking up with Arthur, kahit na 3 years ang relationship nila, and be with the guy and she hates. Good morning! Bati ni Tanyel ang bumungad sa akin sa umagang iyon. Magandang umaga! Ngumiti ako sa kanya. Napansin kong bihis na bihis ni Nathaniel. Maybe he's so excited about the deal we've agreed on last night. Nakaputing t-shirt at black na shirt lamang si Nathaniel. He looked so hot in his outfit. Oh God! I shouldn't think of that. May girlfriend na siya? You seem so happy. Nakaupo si Nathaniel habang sumisimsim sa kape. I'm staring at his coffee with a smile on my lips. Napatingin si Nathaniel sa sinabi ko na noon inakatingin sa balkonahe. Mukhang masaya ka rin. We're both happy. Mas lalong lumawak ang ngiti ko. Kung ganoon nga, dapat na tayo mag-almusal para simulan ng ating araw. Siguro hindi lang para simulan ng araw natin, para pag-usapan din ng deal natin. Siguro yun lang. Or more like a celebration. Let's go? Isang pagdiriwang ng ating kasunduan. Hindi ko alam kung bakit ganito ang tungo sa akin ni Nathaniel. What I thought was galit siya sa akin. Ang tungo niya sa akin ay para bang totoo talaga kaming nagmamahalan. O talagang masaya lang siya dahil hindi rin ako sumang-ayon sa pilit na pagpapakasal namin. Kaya masaya siguro at nagkaroon din kami ng deal. Maybe the latter? Nauna nang bumaba si Nathaniel para sa breakfast. Nandito kami ngayon sa bahay, or more like a mansyon na regalo ng aming mga magulang sa kasal namin ni Nathaniel. Kasal? Maaari palang makasal ang dalawang tao kahit walang pagmamahal sa isa't isa. Yung kasal na parang sa kapakanan lang ng business ng dalawang pamilya. Sa kasamaang palad, doon kami nabibilang ni Nathaniel. Pagkatapos kong maligo ay nagpasya na akong bumaba. Nakita ko si Nathaniel na nakaupo na siya sa dining table, ngunit hindi pa nagalaw ang isa sa mga pagkain. Hinihintay niya ba ako? Tumigil ka, Abigail. Huwag masyadong umasa. Masasaktan ka lang. I forgot. Nagpakasal lang pala kami dahil sa business. Sorry, natagalan ako. Ayos lang. Pagkaupo ko, ay napansin kong mga pagkain na nakahain sa harap namin. Mukhang masarap. By the way, do we even have a maid here? Tanong ko habang nasa pagkain ng aking paningin. No, we don't have. Kunot noong tumingin ako sa kanya. A mansion without a maid? Bakit di na lang nila kinumpleto? They should hire a maid for us. Kaya ko magluto para sa atin. So? Mukhang alam na niyang iniisip ko. Yes, ako nga ang nagluto nito. Why? Is there something wrong? Tanong niya sa akin pero di ko na siya sinagot. Tumikim na lang ako sa mga pagkain na nasa hapag. It's delicious! Tatango-tango pa ako habang pinupuri siya dahil sa husay niyang magluto. I can't believe you did this all. Sabi ko habang nasa pagkain pa rin ang atensyon ko. Yes, I did it all.
Nang mamayabang na sabi niya, napatingin ako sa kanya. "You're good at cooking, ha?" Puri ko ulit habang nakataas ang kaliwang kilay na nakatingin sa kanya. Bigla na lamang siyang tumawa. I even heard the echo of his voice in the whole mansion. "It seems that you don't believe me." Nakangiting nakatingin na siya sa akin ngayon. "See?" Sabay taas ang dalawang kamay na para bang hahagkan niya ako. Wala nang ibang tao sa mansyon na ito, tayong dalawa lang. Unless what? Parang alam ko nang iniisip nito ah. Naka-evil grin pa siya habang tumitingin sa akin. "Don't joke, Nathaniel. It's not a nice joke." Saway ko sa kanya. Takot pa naman ako sa multo. "Biro lang? Now you believe me?" "Okay, I now believe you." Sabi ko para ma-divert yung topic. "You better." Nakangising sabi niya sa akin. I noticed na hindi kumpleto yung mga kagamitan. Dapat tayong mamili pagkatapos ng almusal. Napatingin ako sa buong mansyon. Tama, may mga appliances na nga pero iba talaga kapag kumpleto. Dapat bumili din tayo ng isang set ng sofa. Mungkahi niya. "You can have your list para mapadali ang pagbili natin. And oh, about the groceries. Yes, wala na masyadong laman ng ref. Don't worry, ililista ko lahat ng kailangan natin dito sa mansion. I will also buy a paint. We should change the theme of the mansion. I don't like its color. Just plain white? Nah, so boring." "Okay, it's up to you. Minsan lang naman ako dito titira." Bigla na lang akong napatigil sa pag-iisip ng mga bagay na ililista ko para sa pagsha-shopping namin nang narinig kong sinabi ni Nathaniel. Yes, dinaan ko na lang sa tawa para di ako mapahiya. Baka isipin nito na gusto ko dito na siya palagi titira. Yes, I remember may kondo ka pala. Bakit hindi na lang ko iwan dito at tumira sa kondo mo sa girlfriend mo? Tanong ko sa kanya. Para nagmukha ko nagseselos na asawa. Do have the right? You think I didn't think of that? Sa oras na malaman ni mom and dad na di tayo nakatira sa iisang bubong, I will turn to a nothing. Mawawala sa akin ang lahat pati na rin si Sandra. I just agreed to his because I'm not that yet powerful. I don't have enough power to stand on my own, to have decisions on my own. My parents are controlling me. I can do nothing but go with the flow. I promise to myself and Sandra that one day, I will be brave enough to have my own decision in life and not to rely on my parents anymore. Sakalang din ako makakapunta sa kondo at makakasama si Sandra kapag nasa ibang bansa ng parents ko. Ngayon ko lang narinig si Nathaniel na magsalita ng ganyan. Ngayon ko lang din nakitang seryoso sa kanyang mukha. Para ba akong sinisisi niya sa lahat ng nangyari sa amin? Para bang ako yung sinisisi mo sa nangyayari? I just like you. Naipit din ako sa sitwasyon na to. Tingin mo ba nasisiyahan ako sa mga nangyayari? Para sa kaalaman mo, hindi. Parang nawalan na ako ng ganang kumain. Tumayo ako sa kinuupuan ko at tumingin ako sa mga mata niya. Huwag kang mag-alala. Tuloy pa rin naman ang napag-usapan namin. I mean yung deal. Hindi ko ginustong makasal sa isang tulad mo. Hindi ko ginustong makipaghiwalay kay Arthur. Kayo ni Sandra? 1 year na? What about us? Arthur, we've been together for 3 years. Akala mo ba ganun yun kadali? Ang makipaghiwalay sa taong sobrang mahal mo? I broke up with him because my parents told me that they will destroy Arthur's life. Nagawa ko lang naman makipaghiwalay sa kanya because of that reason. I don't want to see Arthur hurting. Ayoko makita siyang nahihirapan dahil lang sa pagmamahala namin. So tell me, talaga bang akala mo nasisiyahan ako sa mga nangyayari? Para sabihin ko sa'yo, hindi. Naiyak na lamang ako sa dahil sa sobrang paghating nararamdaman. Akala niya ba siya lang ang nahihirapan sa sitwasyon naming to? Pwes mali siya. Before I go, I told him na I will shop on my own, na pwedeng wag na siyang sumama sa pamimili mamaya.
Bahala na siya sa buhay niya. Magsama sila ni Sandra. Ngayon ko pa lamang nalaman ang mga hinanakit na tinatago rin pala ni Abigail. Kung hindi pa kami nag-away kanina, hindi ko malalaman na mayroon pala siyang naging boyfriend. At ang masaklap pa, mas matagal pa pala sa naging relasyon nila ng Arthur na yon kaysa sa naging relasyon namin ni Sandra. Si Sandra. Bigla kong naalala yung pinag-usapan namin ni Sandra about sa pagkikita namin ngayong araw. I can go with Abigail kasi may pupuntahan kami ni Sandra ngayon. I forgot. Mabuti na lang pala't umalis na siya. Sasamahan ko na lang si Sandra kaysa kay Abigail. I'm so thankful that despite of what's happening, Sandra is still there. Nandyan pa rin siya sa tabi ko. She loves me. Tanggap niya ang kasal namin ni Abigail. I promise to her na aayusin ko ang lahat at wag na wag niya akong sukuan at iwanan. Hindi ko na pinigilan si Abigail sa pag-alis. Wala akong pakaalam sa kung ano man ang gusto niyang gawin. Siguro naman naiintindihan niya yung sitwasyon namin na nagpakasal lang naman kami dahil sa kapakanan ng business namin. Hindi rin naman ako makakatanggi sa mga magulang ko because all my life, binigay nila kung ano yung mga needs and wants ko. Mag-isa na lang akong kumain at pagkatapos siligpit ko ng kailangang iligpit. Maya-maya lang ay narinig ko ang ringtone ng cellphone ko. I think si Sandra ang tumatawag. Napangiti na lang ako sa naisip. Patakbo kong tinungo ang kinaroroonan ng cellphone ko at dali-daling sinagot ang tawag. Di nga ako nagkamali. It's Sandra who's calling. Good morning, sweetheart. Bati ko sa kanya. Hindi matanggal ang ngiti ko nang marinig ko ang boses niya. Good morning to, sweetheart. Mas lalo pang lumawak ang ngiti sa aking mukha. Kamusta ang girlfriend ko? Nathaniel, I'm fine. How about you? You already had your breakfast? Yan ang isa sa mga dahilan why I love Sandra so much. Hindi siya kailanman nagkulang sa mga paalala niya. Of course, sweetheart. Don't worry, inaalagaan ko naman ang sarili ko. Baka kasi may magalit dyan kapag hindi ko inalagaan at iningatan ang sarili ko. Kilala mo talaga ako, Nathaniel. Lahat ng tungkol sa'yo. By the way, yung napag-usapan natin na magkikita tayo ngayon, I'm looking forward to it. I'll just take a bath. Okay, sweetheart. Ipapadala ko lang sa'yo ang address ng lugar. Maligo ka na. Goodbye. I love you, sweetheart. Nagkita tayo mamaya, sweetheart. Natapos ang tawag. Kahit si Sandra ay hindi masasabing mahal din niya ako. I know deep inside na mahal niya ako. Hindi niya maipahayag ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng mga salita. Ngunit ang kanyang aksyon, nag-aalala siya sa akin at mahal niya ako. Oo, alam ko. Nakakainis na lalaking yun. Akala niya ba natutuwa ako sa kung ano nangyari sa amin? Sa pagpapakasal namin? Ipinagmamalaki niya pa yung 1 year na relationship nila ng Sandra na yon. Darating din ang araw na maghihiwalay kami. I'll find ways para magkasama na kami ni Arthur. 3 years din yung pinagsamahan namin. Tapos nakapag-break ako sa kanya dahil lang sa letching agreement ng mga magulang namin. Napag-isip-isip ko na makipagbalikan kay Arthur. Gagawa ko ng paraan para mapasakin ulit siya. I lost my communication with him. Pupunta ako sa bahay nila kapag nasa ibang bansa na sila daddy at mommy. Kahit patago na lang ang magiging relasyon namin. Tanaw ko na ang mall kaya binilisan ko ng aking pagmamaneho. Pinar ko yung sasakyan ko sa parking lot at dire-diretsong naglakad sa Jollibee at nag-order na ako ng makakain. Ipinagpapatuloy ang breakfast na naudlot kanina dahil sa lalaking yon. Masarap pa naman sana yung mga pagkain. Pagkatapos kong kumain, ay tumayo ako at naglakad-lakad na muna. Siguro mamaya na lang ako bibili ng mga appliances. Nakuha ng isang shop ang attention ko. Ang mahal naman ng damit na to. Grabe naman na presyo to. Makatry ngang pumunta sa Baclaran baka tong 10,999 na halaga ng damit ay marami ako mabili doon. 10,099 pesos para sa isang damit? Are you kidding me? Ah,
Nakaka-frustrate. Kailangan ko magtipid muna. Habang palakad-lakad ako, ay biglang tumunog ang cellphone ko. Hudyat na mayroong tumatawag. Pagtingin ko ay si Syra lang pala yon, ang best friend kong nasa ibang bansa ngayon. Akala ko pa naman si Nathaniel lang tumatawag. Di man lang nanghingi ng sorry. Mali. Bakit ko ba iniisip ang lalaking yon? Magsama sila ng Sandra niya? Total nagtagal naman sila ng 1 taon. Abigail, why didn't you tell me? Kahit sa cellphone ko lang kausap si Syra, alam kong nakapout na to ngayon. Bago ko sa'yo sabihin ang lahat, pakiayos muna ng uso mo. Mahiya ka naman sa mga taong nakatingin sa'yo. Pagpapaalala ko sa kanya, kabisado mo talaga ako. Talagang talaga. Sino ba naman ang hindi? Hindi ka pa nga marunong maglakad noon magkasama na tayo. Lahat ng secrets mo alam ko, pati yung mga nakakahiyang moments mo. Tawang-tawang sabi ko, habang naalala ko yung mga memories naming dalawa noong mga bata pa kami. Kalimutan mo na nga yun, Abigail? Duh! Past is past. Just forget it na lang nga. Ilang minuto din ang tinagal ngang pinag-uusapan namin bago natapos ang tawag. Maaga pa naman kaya naglakad-lakad na muna ako sa mall. Gusto ko manood ng sine, but I want to have a companion. Wala akong kasama. Nasanay kasi ako na palaging sa Syra ang kasama kong manood ng sine noon. Siyang kasama ko sa mga bagay na sa tingin ko hindi ko kaya pag wala siya. Syra my only best friend. May brother siya at nasa ibang bansa din. Patuloy lang ako sa paglalakad na mahagip na mata ko ang isang lalaki. Kilalang kilala kong lalaking yon. Siya lang naman yung asawa ko sa papel at mukhang may hinihintay siya dahil kanina pa siyang lingon ng lingon sa paligid at panay rin ang sulyap sa cellphone niya. Maya-maya lang ay may dumating na babae at papunta ito sa kinaroroonan ni Tanyal. Tumayo naman si Denso at hinagka ng sobrang higpit at sabay halik nito sa buhok. Iniwas ko na lang ang aking paningin. Wala na akong pakaalam kung ano man ang gawin niya sa buhay niya. I already knew that time na si Sandra yung babaeng nakita kong hinagkan at hinalikan ni Nathaniel sa buhok. Ipagpapabukas ko na lang ang pagbili ng mga appliances. Uuwi na lang ako sa bahay at nagpa siyang matulog. Sandra's already here right in front of me. I just miss her so much. That's why I decided na makipagkita ako sa kanya ngayon. You miss me that much? I really love hearing her voice. Parang lahat ng problema ko ngayon ay pansamantalang nawawala sa isip ko just by hearing her voice. You guess. Nakangiti kong sabi sa kanya. Of course, Nathaniel. Walang araw na hindi mo ako na-miss. It just 3 days since I'm out of the country. Kababalik ko lang kahapon. And then makikipag-meet ka sa akin. Come on, Nathaniel. I'm tired just so you know. Imbis na mainis ako sa sinabi niya, natawa na lang ako ng mahina. Stop pouting, Sandra. Baka mahalikan kita sa harap na maraming tao. Well, bakit ka nga nakikipagkita sa akin? Tinatanong pa ba yun? Of course. I miss you very much, Sandra. Imagine that, Sandra. 3 days kang nawala sa paningin ko. Of course, may mimiss kita ng sobra-sobra. What did you do on the 3 days? Don't worry. Hindi naman ako pumunta ng ibang bansa para maghanap ng lalaki. You know, I already found the right man for me. No need to find the man because she already found me. Who's the lucky man? Inosenteng tanong ko. I already knew na ako yung tinutukoy niya. Just asking for confirmation. You guess? Nakangiting sabi niya. Akin ang linyang yan. Akin yan. What? Nalilitong tanong niya. Yung linya? Yung hulaan mo? Ginagaya ang boses niya. Tumawa lang siya. Don't worry, it's okay. What's mine is yours too. Sabi ko sa kanya. She just beamed. So? Can we stroll after eating? Kahit anong gusto mo, sweetheart. Binigyan ko siya ng matamis na ngiti. Miss ko na tong babaeng nasa harapan ko. This was the first time na pumunta siya ng ibang bansa
and she stayed here for 3 days. I don't know what she did there, but okay lang basta safe siya at may tiwala din ako sa kanya.